Kapag namatay ang isang SS member, sino ang may karapatan sa death claim benefits? Ang kapatid ba na nakadeclared as beneficiary ng SSS member na namatay o ang legal na asawa na hindi naman nakadeclared as beneficiary? Maraming mga SSS member na hindi na nakapag-update ng kanilang mga beneficiary sa SSS mula nang sila ay kumuha ng SSS number hanggang sa sila ay bawian na ng buhay. Noong nagkaroon ng asawa at mga anak ay hindi na nai-update ang kanilang beneficiary sa SSS, kaya nanatiling mga magulang o mga kapatid ang nakadeclared as beneficiary sa SSS. Sa ganitong mga cases, sino ang mas may karapatan sa death claim? Ang legal na asawa at mga anak ba o ang nominated as beneficiary ng SSS member na namatay? Ayon sa batas ng SSS, ang primary beneficiary ay ang legal na asawa, mga lehitimo at mga ilihitimong mga anak at mga legally adopted child. Ang secondary beneficiary naman ay ang mga magulang, kung walang asawa at mga anak ang namatay na member ng SSS. Kung wala na ring mga magulang, ay sakalang pwedeng mag-claim ng benefits ang designated na beneficiary ng namatay na member. At kung wala na rin ang nakadesignate na beneficiary, ay ang pinakamalapit na kamag-anak ang pwedeng mag-claim ng death benefits sa SSS. Panoorin natin ang video na ito na galing mismo sa SSS. Maraming mga miyembro na nung nakapag-rehistro na ng SS number niya ay hindi na muling bumabalik sa SSS. Na nung sila ay magrehistro, sila ay single pa, ang dinedesignate nilang mga tagapagmana ay ang magulang at ang kapatid. Nagtrabaho, naghulog ng kontribusyon, nagkaasawa, at hanggang dumating na nga yung punto na pagka namatay ang miyembro, hindi updated ang kanilang lahat ng record. Ano po ba ang mangyayari sa mga ganitong kaso? Ang nakakatanggap ng benepisyo ay yung kanyang asawa na hindi na i-report sa SSS. Ayon po sa batas ng SSS, may karapatan sa pagtanggap ng benepisyo ay yung tinatawag nating legal na asawa. Sila po yung primary beneficiary. Hindi po makakatanggap yung designated sapagkat mayroon po tayong sinusunod na proseso sa pagbabayad ng benepisyo. Number 1 ay yung primary beneficiary. Sila po yung asawa at yung mga lehitimo, ilehitimo at minor na anak ng bawat membro. Pangalawa po, kung wala ng primary beneficiary, namatay na yung kanyang asawa o kaya single, hindi nagkaroon asawa at walang anak, ang isusunod po nating tagapagmana sa SSS ay ang kanyang parents of the deceased member. Kung wala po pong mga magulang, sino po ang susunod natin? Ay yung kanya namang mga dinesignate na tagapagmana sa SSS record. Like for example, nagrehistro siya, ang inilagay niyang tagapagmana, yung kanyang kapatid, yung kanyang mga pamangkin. Sila po yung makakakuha yung third, tinatawag natin designated beneficiaries. At ang sumunod pa po ay ayon na sa civil code, yung primary, yung first degree, second degree, third degree. Kung sino pong unang tamaan doon, siya po ang makakakuha ng benepisyo ng miyembro sa pagkamatay. Kung meron kayong tanong, ay mag-message lang kayo sa baba ng video na ito. Please don't forget to follow, subscribe, and share this video para mas marami ang makaalam. See you on my next video.